Rain or shine, nagtitipid nga ba? Binitawan na si Mamuyak. Good news para kay John Abis. Pagkakataon ng magpakitang gilas sa Barangay Ginebra. Ito ngang si John Abis, mga chong, ang isa sa mga hinugot ni Coach Tim Cone last conference, lalong-lalo na noong PBA Finals kontra TNT Tropang Giga. Maganda naman yung pinapakita nitong si John Abis dahil grabe yung kanyang sipag at napakataas ng kanyang energy. At ngayong Governor's Cup nga, mga chong, ay ang pagkakataon ni John Abis na magpakitang gilas, lalo na ngayon na short-handed yung line-up ng Barangay Ginebra dahil sa pagkaka-injured ng kanilang mga key players. Matagal-tagal ngang mawawala si Scotty Thompson para sa Barangay Ginebra, kaya naman nagkakaroon ng adjustment ngayon para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Parte nga sa adjustment na kanilang ginagawa ay yung kanilang player rotation at malamang sa malamang ay maaambunan ng playing time etong si John Abis dahil kahit forward yung kanyang position ay paminsan-minsan pinapasok siya ni Coach Tim sa kanilang guard rotation. Ang position nga netong si Abis ay more on small forward. Kaposisyonan niya nga si Justin Brownlee last conference, pero nabibigyan pa rin siya ng quality minutes ni Coach Tim Cone noong PBA Finals dahil yan sa kanilang kakulangan sa kanilang frontcourt position. Kaya naman ngayong short-handed yung lineup ng Ginebra ay malamang sa malamang ay mas mabibigyan ng mas mahabang playing time ni Coach Tim etong si John Abis. Para sa akin, mga chong, ay deserve netong si John Abis na makakuha ng more playing time ngayong conference. Dahil kung titignan mo yung kanilang lineup ay short-handed talaga, lalong-lalo na sa frontcourt position. Sa ilalim ay yung mga nagpapalitan lang ay sila Troy Rosario, Japet Aguilar, minsan pinapasok si Norbert Torres. Kaya naman kung iisisingit ni Coach Tim itong si John Abis sa small forward position ay malaking tulong na para mas makapagpahinga yung mga player gaya ni Troy Rosario. Okay rin naman itong si John Abis dahil every time na pinapasok siya ni Coach Tim Cone ay immediate impact agad yung kanyang naiaambag. Kumbaga walang takot itong si John Abis, at the same time fit na fit sa triangle offense dahil alam niya kung ano yung kanyang gagawin, kung ano yung role niya sa kanyang kupunan. Ang downside lang dito kay John Abis ay yung kanyang pagiging rookie. Nakita rin natin yan last PBA Finals kung saan nag-commit ito ng crucial turnovers na dahilan kung bakit natalo ang Ginebra sa TNT ng 2 laro. Pero kahit na ganun ay malaki ang potensyal netong si John Abis. Masipag, mataas ang energy at walang takot na magkamali. At ganyan na ganyan yung gusto ni Coach Tim sa isang player. Kaya naman naniniwala ko, mga chong, na makakakuha ng more playing time etong si John Abis sa Barangay Ginebra ngayong Governor's Cup, especially sa kanilang mga unang laro. Ngayong kulang-kulang pa yung kanilang lineup. Sana lang talaga ay mabigyan ng more playing time etong si Abis dahil once na mahinog yung kanyang laro ay paniguradong mapapakinabangan ni ito ng Barangay Ginebra. Kayo, mga chong, ano ang masasabi nyo na pagkakataon na ni Abis sa Barangay Ginebra ngayong conference? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, rain or shine, nagtitipid nga ba? Binitawan na si Mamuyak. Kahapon nga lang, mga chong, ay pumutok ang balitang na i-trade na ng rain or shine si Gian Mamuyak papunta ng Phoenix kapalit ng first round pick. At ayon sa mga nakalap nating impormasyon ay nanghihingi na ng mas malaking kontrata etong si Gian Mamuyak sa rain or shine na naging dahilan kung bakit siya itinrade papunta ng Phoenix. Para sa akin, mga chong, sayang ang rain or shine. Nagiging competitive na sila sa mga bigating teams pero hindi nga sila makausad sa semifinals dahil hindi nga nila nakikip
yung kanilang mga players na humihingi na ng mas malaking kontrata. Yung mga notable na nawala sa Rain or Shine ay si Jericho Cruz at Don Trollano na isa na sa pinaka-importanteng player ng San Miguel. Ang problema kasi dito sa Rain or Shine ay masyado silang kuripot pagdating sa kontrata, kaya hindi nagtatagal at nag-aalisan rin yung kanilang mga players. Kumbaga, taga-develop lang ang Rain or Shine at ibang kupunan ang nakikinabang. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Nagtitipid nga ba talaga ang Rain or Shine? Ano rin yung masasabi nyo na chance na ni Abyss sa Barangay Ginebra ngayong conference? I-comment ko lang dyan sa ibaba.